Current developments, presidential directives, accurate and reliable updates straight from the palace. This is Assistant Secretary Joey Villarama for Malacanang Insider. A robust agricultural sector is part of President Ferdinand R. Marcos Jr.'s 8-point agenda. The implementation of strategic policies, programs, and initiatives will play a big role in creating a food-secure and progressive Bagong Pilipinas. To give us more information on this, we have with us today Department of Agriculture Secretary Francisco Kiko Tiu Laurel Jr. Magandang araw po, Secretary, and welcome po sa ating programa. Magandang araw, Joey. I'm glad to be here. Sir, katatapos lamang po ng PISAC meeting. So, how did it go and what were the directives of the President? Well, maraming napag-usapan. It was quite lively, no? At it started with yung agri-co-ops, kung paano natin mapapalakas to at mapapadali ang proseso. Pinag-usapan din ng ASF and the vaccines. Yung SIDALO rin for the sugar industry, kung paano mapa-prop up yung sugar industry so that we can produce more sugar and hopefully have less imports in the future, no? Among others. And tobacco industry din, may proposal to expand the hectareage, no, using yung tobacco funds na nakokolekta for up to 20,000 hectares. Kasi yung tobacco is clearly a money-making, pwedeng kumita ang farmers dyan. So, among others, yun naman na pag-usapan. Let's go deeper into the PISAC meeting. No? So you mentioned yung nakukuha pong revenue from tobacco taxes. So what's the plan? Ano po, saan po gagamitin ang mga ito? Yung idea is to get a portion, no? Ang recommendations up to 20% of the taxes that is collected for tobacco para magkaroon ng increase of 5,000 hectares of plantable area every year for 4 years. So it's an additional 20,000 hectares. So yung pera na yun is supposed to, buy machineries, seeds, fertilizers to grow tobacco. Mm-hmm. Yes. And I guess you also mentioned po yung African swine flu. Mm-hmm. I understand Batangas province has declared a state of calamity kasi more than 40 towns, I believe, have been affected. So ano po yung plan of action given that sa August pa po ba natin makukuha yung doses ng vaccines? Yung state of emergency or calamity is not province-wide, it's only municipal level. Sa ngayon, 8 munisipyo pa lang ang nagdeklara at ang DA is procuring, no, the needed vaccines sa emergency procurement system natin, but it will take up to first week of September bago makuha yan sa proseso ng birokrasya natin. Meanwhile, luckily yung ating supplier nag-donate ng 2,000 doses at darating dito sa Biyernes at hopefully ang target namin is maumpisa na yung pagbakuna by Tuesday next week. Should we be alarmed po na ganito na po yung sitwasyon sa Batangas? Or do you think yung interventions po ng Department of Agriculture at this time will keep the situation at bay? Well, tomorrow pala, yung meron tayong mga checkpoint or inspection stations na itatalaga sa mga affected areas, no, sa 8 municipalities so that makontrol natin yung spread. So it's not that alarming because the vaccine is on the way. So hopefully makontain natin to. But of course, it will not be easy, no? But we will do our best. In terms of long-term projects, sir, nagsagawa po tayo ng pag-aaral sa DA and it shows that meron pong 27-year backlog in terms of yung infrastrukturang agricultural. So ano po ang plano ng DA para po maka-keep up naman po tayo in terms of agricultural infrastructure? Ifo-focus natin ang ating spending, na hindi sabog at of course, ang isang pinakamalaking kailangan natin mag-invest is in irrigation. Because 1.2 million hectares of flat land is not irrigated. So less than 50% is irrigated. And to increase production, we really need more irrigation. But not only yung usual irrigation, no? We will also do solar irrigation para mabilis ma-implement at maka-increase tayo ng hectareage. Meron din tayong mga investment sa mga dryers at silos and rice mills para ma-increase yung ating recovery na tinatawag. Kasi sa ngayon, na recovery natin using old systems or drying sa kalye,
At sa mga ibang lugar, 50% lang ng bigas ang nakukuha natin sa palay eh. No? Pero kung may mga drying systems tayo, pwede umakitin up to 70% eh. So may 15 hanggang 20% madadagdag sa ating buffer stock without increasing production. Yung mga ganun ba? At marami pang iba. Oo. So having said those things, sir, are we on track in terms of increasing food production? Kasi yan yung isa sa mga prioridad talaga ng ating Pangulo, lalo na when he was Agriculture Secretary. So meron pa po bang mga nakalaan na programa to increase food production in the coming years? Halos 70% ng ating budget, no, aside from yung mga pasweldo, is focused on increasing production. And yes, we are on the way to that trajectory of having more production. The best thing that happened talaga is si Presidente yung naging DA Secretary yung first 1.5 years dahil nakita niya lahat ng problema at na-increase niya ang budget ng DA exponentially to address the problem. So dito sa mga nabanggit niyo, sir, can we expect po na mababawasan po yung pag-aangkat natin ng bigas, for example? So initially, maybe hindi pa mababawasan yan dahil nga yung mga solusyon natin is hindi short term, medium term yan para maramdaman natin yung epekto. But of course, may issue rin na yung ating growing population. Although given na yan, but siyempre kailangan namin habulin yung increase ng production. We have to produce more food than the increase in production. So yun ang challenge. Kanina, sir, you mentioned budget po. Sapat po ba yung budget na nakalaan sa ngayon at yung hihingiin yung budget in the coming fiscal year? Sapat po ba ito para sa mga programa yung na sa NEP nakalaan? natin, na-increasean naman from last year, 2024, itong 2025 papasok, naka-increase tayo ng NEP from by about 35 billion if I'm not mistaken. But of course, sana mas malaki pa. And hopefully, mabigyan pa tayo ng dagdag sa both houses dito sa BICAM na darating. Naalpasan natin, Kiko, ang El Nino. Ngayon pumasok na po ang rainy season. Nakatatlong bagyo na tayo. Siguro in the coming weeks, September, October, November, baka La Nina naman. So ano naman po yung mga programang nakalaan para matulungan po yung ating mga magsasaka at mangingisda sa haharapin nating La Nina? Well, yun ang nakakatakot sa La Nina. Tamaan lang tayo ng isang malakas na bagyo, then it might affect yung production natin. And what we're doing now para mabawasan yung epekto niyan is the NIA has been giving out backhoes na para magkaroon ng kanya-kanyang ayos ng kanilang mga lugar at magkaroon ng water impounding. Yung DA mag-emergency procurement din additional backhoes and bulldozers para sa mga usually flooded areas para ma-minimize itong epekto nito. Then pinapalakas din natin ngayon yung insurance natin through our Philippine Crop Insurance, no, para kung sakaling tamaan man yung mga lugar na dadaanan ng bagyo is mabigyan kaagad sila ng pera through the insurance at makapag-plant sila ulit. Nabanggit ko kanina, Sek, yung El Nino at nasa transition period tayo between El Nino and La Nina. In terms of recovery po, nakakabangon po ba ang ating mga magsasaka at mangingisda sa naging epekto ng El Nino? Well, may epekto talaga yung production sa El Nino, no? At bumaba talaga yung production sa first half because sobrang init at dry, no? I believe naman okay naman yung mga presyo ng palay at if you talk about it ng palay during El Nino time, mataas ang presyo. Tingin ko naman kumita naman ng majority ng mga farmers na nag-produce ng average na sa per hectare. So ngayon may pera naman para mag-plant for this coming wet season, no? So I think we will be able to recover what we have lost in the first half. Wag lang yung bagyo nga na malakas. Mahalaga po yung nabanggit nyo, yung presyo ng palay. Palagi pong tanong yan, hindi lamang ng mga mamahayag o pati na rin ng mga mamamayan. So, in the coming rainy season, can we expect na magiging stable naman po ang presyo ng palay at ng bigas? Well, inatasan natin, nag-compute kami ng NFA at nagdesisyon kami na during this next harvest season, ang magiging presyo ng palay for wet would be 20 pesos per kilo
and for dry is 23 pesos per kilo. Sa aking computation ay kikita pa rin ng farmer sa presyong ito. Tatalakayin natin ang mga programa ng DA na naglalayong hikayatin ng mga kabataan na pumasok sa sektor na ito. We will be right back. Ang Kadiwa ay isa sa mahahalagang programa ng ating Pangulo. Paano ito palalawakin, sir, at para mas marami namang makinabang na mga kababayan natin, lalo na talaga dun sa tinatawag na poorest of the poor areas? Yeah. Well, as of the moment, Kadiwa has about 230 sites na irregular operation. Ang regular operation na pa lang is 17. No? Patadagdagan natin yan almost every month. We will be standardizing operating hours, operating days, para alam ng tao, pati of course information dissemination. Pag na-establish na namin yung smooth logistics flow ng goods, tsaka yung transaction, pag takbo ng transaction, i-expand na natin yan in the next 4 years up to, ang target ko is 800 to 1,000 stores. Of course, hindi ganun kadali yun, but we will also do Kadiwa franchising. We will allow private sector operators or cooperatives to use the Kadiwa name in selected sites as long as they abide by the rules and guidelines or policies of DA. At importante, nandyan yung mga Kadiwa at magbenta ng sa tamang o reasonabling halaga. Oo. So balikan natin, Sec, no, napag-usapan natin yung African swine flu. So medyo napupuntirya o naapektuhan yung livestock sector kasi hindi lamang may African swine flu, meron ding bird flu, meron ding foot and mouth disease. So ano po yung mga programa ng DA para po naman matulungan ang specific sector na ito? Well, besides the vaccine, we are strengthening yung laboratories natin and research, and hopefully we can also manufacture the vaccines in the Philippines in the near future. Then meron din tayong indemnification program na ginagawa, ma-finalize na namin yung policy for the pork. Dati kasi parang kung magkakatay ng baboy na may ASF, 5,000 lang binibigay regardless of the size of the pig, no? Ngayon, ginawa namin tatlong classification. Mayroon pang biik, may pang medium size, may yung pang malaki, yung benta o yung mga breeder. So, yung maliliit, 4,000 pesos ang bibigay sa mga kakatayan na with ASF, yung medium size, 8,000, yung malalaki, 12,000. Para hindi na sila ma-force na i-fast break yan dahil lugi sila. Of course, ang problema na, ang challenge natin ngayon, ang budget ngayon is only 150 million pesos for indemnification. So naghahanap pa kami ng additional budget para hopefully umakyat yan up to 300 million at mas maraming matulungan na farmers, na livestock operators na maapektuhan. Mm-hmm. Sa isang panayam with DMW Secretary Kakdak, sabi niya po marami daw pong OFW na gustong maging farmer. Mm-hmm. Pero po, ang problema naman, from within the Philippines, yung hindi po nanggaling sa ibang bansa, parang kukunti po talaga yung gustong maging magsasaka. So, siguro, taking off from what has been said before na ang kabataan ang pag-asa ng bayan, paano po natin mahihikayat yung mga kabataan ngayon na maging magsasaka kasi iniisip nila mahirap na trabaho ito or hindi angkop sa lifestyle nila ngayon. So how do we push younger people to become farmers? Yung nag-usap kami ni Sec Kakdak dyan, then of course may problema nga tayo sa aging population ng ating farmers. So ang DA is coming out with the policy for not only for young farmers but it should also address yung kanilang na we have to make farming profitable. Diba? It's not easy but it is possible dahil meron naman talagang mga farmers, let's say sa Nueva Ecija ng rice, meron coconut farmer sa Quezon na kumikita or tobacco farmer, no? So we have to give them of course the complete training, number one. Number two, yung mga inputs na basic inputs na kailangan. But of course hindi kaya suportahan ng gobyerno lahat ng inputs, no? But ang pinakamalaking ginagawa ngayon natin sa DA is magkakaroon ng bagong programa which is going to be called Agri Puhunan at Pangtawid.
meaning magkakaroon ng credit facility na low interest na ma-avail nila through maybe DBP or Land Bank para yung iisipin na lang ng farmer ay magtanim at alagaan yung tanim at to maximize production. Hindi na niya isipin saan siya uutang, paano siya magkakapera para pambili nito, pambili niyan. So yung programa na yun. Then lastly, we cannot do the same thing over and over again. We have to do things differently na, like using technology, no? Katulad sa mga vegetables, no? Yung may konting greenhouse na konti, may drip irrigation na isusupply din ng DA dun sa mga qualified beneficiaries. Sa rice naman, of course, all the equipment that they would need, from the tractors, direct seeders, and of course, yung sinasabi natin post-harvest facility kanina. Para magkaroon sila ng sariling ecosystem nila, no, sa kanilang probinsya or barangay na hindi na magawa na nila lahat doon sa loob. Then I think makikita yung farmers sa ganung sitwasyon. But it's a whole of DAN concept na kailangan magtulungan-tulungan ng lahat ng kawani ng DA, and of course kasama yung mga other government agencies and government banking institutions. Nabanggit nyo sa Kiko, ayan, ilalatag po natin yung technology, ilalatag natin yung infrastruktura, may tutulong from financial institutions. Pero kailangan po ba natin baguhin yung perception? Kasi iniisip yung magsasaka talaga is, kumbaga sa hierarchy ng mga trabaho, hindi talaga siya tinitingala. Although ang Pangulo natin, syempre, sinasabi na mahalaga ang mga magsasaka at mangingisda kasi wala tayong kakainin kung wala sila. Pero yung perception ng kabataan na, ay, magsasaka, ayoko yan. So, paano po natin babaguhin? Kailangan talagang baguhin ang perception. No? Sa totoo lang, napag-usapan din sa Pisakto kanina na dapat ang mga bayani ng bagong Pilipinas ay ating mga farmers and fisher folks. So, we have to make them proud. No? And sa totoo lang, marami ngayong mayayaman sa Makati, nagpa-farming na eh. So, and we have to make farming profitable and tinatawag na sexy. Kaya, for it to be attractive. Yes. So, to change perception, siguro mahalaga yung role ng komunikasyon at yung information dissemination. So, ang Presidential Communications Office pati ang DA po ay meron pong collaboration. Ito po yung usapang agrikultura na umiere sa Radio Pilipinas everyday from 5 to 6 a.m. So, ano po ba yung layunin ng mga ganitong programa, or more importantly, ano yung kahalagahan ng mga ganitong programa? Nabanggit nyo kanina, kailangan ibida natin yung mga magsasaka sa Nueva Ecija dahil sila'y nagtatanim ng palay. Ang farmers ng Bicol dahil sa tabako, and so on and so forth. So, yung mga ganito pong programa, paano po siya makakatulong para mas maging mulat ang ating mga kababayan sa kahalagahan ng mga magsasaka natin? Yung show or programa na ganyan, napaka-importante yan because it will show yung ating mga farmers and fisher folks kung ano yung mga success stories sa iba't ibang lugar eh. So, sa laki ng agriculture sector, marami. May cacao, may seafood of shrimp, may coffee, may sugar. So, ang raming pwedeng gawin eh. So, hindi naman lahat ng lupa, yung lupa, meron yan pwedeng itanim at meron hindi pwede itanim para malaman lang kung ano yung pwede, anong hindi. So, and of course, we can also share technology, best practices na sinasabi, at mga success story. It gives hope. It gives inspiration, di ba? And it also teaches our farming communities and fisher folks kung ano yung mga bagong trend sa industriya. Sir, 3 buwan na lang magsa-celebrate na kayo. Celebrate ng first anniversary nyo as DA Secretary. So, ano pa po yung mga gusto nyong gawin in terms of improving the agricultural sector? Well, actually, marami pa, no? Maraming kailangan gawin. I just need the budget and of course I have the budget na, no, para next year and the following year. May roadmap na tayo sa lahat ng gagawin. Ang hirap i-explain in a short time eh. It's so detailed na but we have a plan. We just have to implement it for the next 4 years or 3.5 years. Hindi ko na maalala hanggang kailan, but we definitely have a plan moving forward, and we aim to implement it to the letter, and mararamdaman sana to ng ating mamamayan by mid to late next year.
yung mga ating mga efforts. Ayan, Sekiko, you said there's a plan, there's a roadmap. So, meron ba kayong gustong sabihin sa mga taga-agricultural sector at mensahe sa ating mga kababayan para sama-sama nating ma-achieve itong roadmap na binabanggit nyo? Well, basically, I need everybody's cooperation, ano? At of course, konting pasensya pa ng konti dahil yung mga kailangan gawin, hindi yan overnight na pag tinanim mo, bukas nandyan na kagaya ng irigasyon. Solar-powered irrigation will take you 6 months to 1 year to implement. Yung mga solar-power cold storage, ganun din, di ba? Yung real irrigation like a dam will take you 3 years. Small water impounding will take you 1.5 years. No, yung mga drying systems, silos na sinasabi natin from time of bidding until completion, 12 months. Ano? So, yun yung mga tataya, maraming infrastruktura talaga, maraming investment talaga eh. But makikita yan, physically makikita mo yun pag nandun na at magagamit na ng ating mga mamamayan once natapos yung mga yan. And yun, mararamdaman talaga. So, konting tiis na lang ho mga kasama at hopefully matuloy-tuloy namin gawin ito mga kailangan gawin the next 4 years. So we wish you good luck at thank you very much, Secretary. I need good luck. Good luck. With that, thank you very much po, Secretary Francisco Tiu Laurel for joining us today. At kahit papano nahimay pa natin yung mga programa at yung mga nais ipatupad ng Department of Agriculture at syempre yung nais ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa ating mga magsasaka at mangingisda. Thank you very much, sir. Isang bagong Pilipinas na may sapat na pagkain at maginhawang buhay para sa bawat Pilipino. Yan ang target ng Department of Agriculture sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos. Para matupad ito, layo ng DA na palakasin ang produksyon ng sektor ng agrikultura, paunlarin ng ekonomiya ng bansa at maiangat ang estado ng pamumuhay ng mga magsasaka. We bring you in-depth views of the latest issues and regular palace updates. I am Assistant Secretary Joey Villarama. Have a good day.